Javier! Javier! Last na nating pumikap ng mga basura sa Balintawak. Sigaw ni Mang Damian, ang pinuno nila sa kanilang grupo. Oo boss, sige, tara na. Sigaw rin niya matapos ihagis ang isang sako na puno ng basura sa truck. Ayos! Sabi niya sa kasamahang si Arnel, sabay nag-aapiran pa sila. Nasisiyahan sila dahil ilang oras na lang ay maaari na silang magpahinga. Ilang minuto lang nang tumigil ang truck nila sa harapan ng tumpok ng mga basura. Oh, tara na. Double time para makauwi na tayo. Malapit nang bumagsak ang ulan. Sigaw ni Javier sa mga kasama. Nako, Kuya Javier. Itong isang sako mukhang tiba-tiba na naman tayo. Mukhang paldo sa mga kalakal. Sabi ni Raymond. Ayos yan. May pandagdag na naman sa kita natin. Sagot niya habang nagbubuhat ng mga sako ng basura. Tapos ay lumakad pa siya ng konti sa kabilang dako para hakutin pa ang iba pang mga basura. Ngunit habang nagbubuhat sila ng mga sako-sakong basura at yung iba'y nakalagay lang sa itim na plastic, bigla siyang may napansing matandang lalaki na nakahandusay. Tatay, ayos lang ho ba kayo? Naitanong niya sa bayugyug sa balikat ng matanda. Javier, ano? Ikaw na lang ang kulang. Tara na! Tawag ng isa sa mga kasamahan niya. May matandang lalaki sa basurahan. Anong gagawin ko? Tanong niya sa kasamahan niya. Nagulat siya nang bumaba si Mang Damian. Ano pa ba? E di iwan mo na yan at pabayaan. Panhik na! Maring utos ni Mang Damian sa kanya. Ngunit hindi niya magawang sundin agad ang utos nito. Pero boss, sagot niya. Nasa halip na umakyat sa likod ng truck, ay nilapitan muli ang matanda. Boss, may pulso pa siya. Sa tingin ko buhay pang matandang lalaki. Sabi niya. Alam mo Javier, wala kang kadala-dala. Hindi ba nung nakarang buwan, nabugbog ka nang dahil sa pagtulong mo sa mga lalaking akala mo walang pera at gutom na gutom? Yun pala mga holdapper at nang titrip lang. Ano Javier? Sige na boss, mauna na lang kayo. Sa tingin ko kailangan ni Lolo ng tulong. Dadalhin ko na muna siya sa ospital. Sagot ni Javier. Kapag hindi ka sumama, mamarkahan kita ng absent. At alalahanin mo na warningan ka na. Pwede kang masuspende kung magpapaiwan ka. Banta pa ni Mang Damian. Pero bossing, buhay pa yung tao. Kawawa naman. Baka mamay may pamilya pa siya. So, yun na ba ang sagot mo? Bahala ka. Basta pinagsabihan kita. Huwag mong sasabihin na hindi kita binalaan. Tapos ay tumalikod ito at narinig na lang niyang pag-andar ng makina. Kuya Javier! Tawag ni Raymond na kadikit niya sa trabahong yon. Inihagis nito ang body bag niya na nakasabit sa gilid ng sasakyan. Maagap naman niyang nasaluyon. Good luck kuya! Sigaw pa nitong muli habang kumakaway sa kanya. Naiiling na lang siyang pinagmasdan ng truck nilang malayo na buhat sa kinatatayuan niya. Nang wala na ito, tsaka niya muling tiningnan ang matandang lalaki na kasalukuyan pa ring nakahandusay. Lolo! Lolo! Gising! Natuwa siya nang marinig niya ang bahagyang pag-ungol ng matanda. Tapos pilit niya itong binangon at tsaka pinasan. Nang makakita siya ng taxi na dumaraan, agad niyang pinarayon at tsaka binuksan ang likurang bahagi. At maingat na inihiga roon ang matanda. Oh, bakit ang baho ng kasama mo? Tsaka ang dumi niya. Kung alam ko lang, hindi ko na kayo hinintuan. Kalilinis lang ng sasakyan ko tapos ang babaho niyo pa. Palatak ng driver. Uy kuya, bawal sa batas yung tumatanggi sa pasahero. Tsaka hindi ka ba naaawa sa matanda? May sakit, kaya tara na sa pinakamalapit na ospital. Utos niya sa driver. Medyo naasar kasi siya sa kaartehan nito at pangmamata sa kanila dahil marumi sila. May pera ba kayong pambayad? Naiiling na tanong ng driver. Huwag kang mag-alala. Holdapper lang ang pumapara ng taxi na hindi nagbabayad. Napangisi niyang sabi sabay tingin sa matanda. Inangasan na lang niya ito para masindak at ihatid na sila sa ospital. Ilang minuto lang naman ang layo ng General Hospital sa lugar na yon. Nang makarating sa ER, ay agad namang inasikaso ang matandang kasama niya. Ikaw bang kamag-anak? Tanong ng doktor na tumingin sa matanda. Hindi po Ang totoo niyan, nagmalasakit lang ako. Hindi ko talaga siya kilala. Sagot niya sa doktor. Ganun ba?
Hihintay na lang namin na magkamalay siya. Pero ipinagawa ko ng mga lab test niya. Kung maaari sana. Javier Del Valle. Nasabi niya sabay ngiti. Oo, Mr. Del Valle. Kung maaari sana ay balikan mo siya rito o kukunin na lang namin ang numero ng telepono mo. Sabi ng doktor. Pumayag naman siya. Mabuti na lang kahit dikipad na cellphone ay meron siya. Ikinagalit ng management nila ang biglang pagkawala niya sa grupo nila ng gabing yon. Pero hinayaan na lang niya at hindi na nangatwiran pa. Tanggap na niyang hindi lahat mauunawaan ang kaniyang dahilan. Bakit naman kasi apo? Tulong ka ng tulong. Kahit na sino na lang dyan. Basta mukhang nangangailangan ng tulong ay tinutulungan mo. Nung nakaraang buwan, nabugbog ka pa. Tanong ng lola niya. Lola, baka kasi tatakbong konsyal si kuya balang araw. Sabat ni Cynthia sabay tawa. Ang 13 years old niyang kapatid. Nako, sumabat na naman ang kapatid kong maraming alam. Kumusta ang pag-aaral mo? Pag-iiba niya ng usapan. Oh, si kuya, iniba na naman ang usapan. Natatawang sagot ng kapatid niya na sinamahan ng pang-aasar. Samantalang ang lola niya na si Aling Ines ay naiiling na lang na nagbalik sa kanilang kusina. Kuya, may tanong ako. Ano yun, Cynthia? Ganti niyang tanong. Kung tutuusin, kahit na hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, pwede mo namang magamit ang pambihira mong talino. Ako rin, pwede kong gamitin yung akin. Hindi ba naman natin kay tatay itong talino natin? Tanong ni Cynthia. Cynthia, di ba nasabi ko na sa'yo ito? Ayokong ipamalas natin ang pambihirang talino na ito at gamitin sa masama. Delikado. Mas okay na ito na namumuhay tayo sa kaalaman ng iba. Na normal lang tayo. Mas masarap mabuhay ng normal lang. Sabi pa niya sa kapatid. Matalinong lalaki si Javier. Sa totoo lang, nabiyayaan siya ng hindi mapapaniwalaang katalinuhan. Pero sa halip na gamitin ang katalinuhang yon, inilihim niya yon at nagpa siyang huminto sa kolehiyo at nagtrabaho bilang garbage collector. Makalipas ang 3 araw nang tawagan siya ng staff ng ospital. Ibinalita sa kanya na nagkamalay na ang pasyenteng dinala niya roon, kaya lang wala raw maalala ang matanda. Kaya't nagpunta na lang siyang muli sa ospital. Gumawa siya ng paraan para mailabas ang matanda sa ospital kahit na wala siyang pera. Tsaka niya iniuwi sa kanilang bahay na tinutuluyan. Isang squatter area na ang lahat ng tao ay may hirap lang na tulad niya. Ang lugar na yon ay pagmamay-ari ng isang tao. Maraming beses na ngang pinaalis ang lahat ng mga nakatira doon, pero nagmamatigas ang lahat. Wala kasi silang choice kundi ang gawin ang bagay na yon. Lolo, tara po sa munting bahay namin. Aya niya sa matanda. Naabutan pa nila ang mga nagrarally para lang tigilan ang nagbabadyang demolisyon. Anong nangyayari? Tanong ng matanda. Yun ho ba? Gusto na kasing bawiin ng may-ari ang lupang ito. Kasi patatayuan yata ng bagong building. Yung Mercado Real Estate yata ang nakabili nito. Sabi pa niya sa matanda. Ganun ba? Tanging nasabi ng matanda. Oh, apo naman. Hindi ba wala kang trabaho ngayon kasi natanggal ka? Tanong ng lola niya habang nakatingin sa kasama niyang matandang lalaki. Okay lang lola, may nakausap na ako. Yung bago kong papasukan. Huwag mo nang alalahanin yun. Tsaka lola, pwede bang ikaw nang bahala rito kay lolo? Tanong niya sa lola niya. Mabuti na lang at madali niyang napakiusapan si Aling Ines. Kaya wala na siyang ipinag-aalala para sa matandang lalaki na napulot niya. Dahil sa mga nangyari, natanggal siya sa Public Waste Management Office na pinapasukan niya. Mabuti na lang at may isa siyang dating kasamahan na nakapasok naman sa isang private waste management company. Doon ay araw-araw naman silang nangongolekta ng mga basura sa iba't iba at malalaking kumpanya. Kabilang na roon ang kumpanya ng Mercados Real Estate Company na siya ring bagong nagmamay-ari ng lupang tinitirikan ng bahay na inuupahan lang nila. Habang kinukuha niya ang mga basura sa loob ng building, nautusan siya sa 3rd floor kung saan nag-uupisina ang manager na si Hazel Mercado, anak ng CEO at may-ari din ng
kumpanya. Malakas ang usap-usapan na siya na ang papalit na CEO sa kumpanya nila. Pero kung makakapag-asawa ito, tiyak na ang magiging asawa nito ang ihahalal na bagong CEO. Meron namang nobyo si Hazel. Kasalukuyang may mataas na katungkulan din sa kumpanya. Si Nicolo Honasan. Marahan siyang kumatok sa glass door ng opisina nito. Narinig niyang mahinang pagtugon ng dalaga, kaya pumasok na siya. "Oh, sino ka? Bagong janitor ka ba?" Nakataas ang isang kilay na tanong nito sa kanya. Hindi po ma'am. Garbage collector po ako." Mahina at magalang niyang sagot. "Oh, garbage collector? O hindi ba dapat dun ka sa tapunan ng basura nagpunta? Bakit dito sa opisina ko? Mukha bang tambakan ng basura ang office ko?" Mataring na tanong ng dalaga. Hindi ho." Sagot niya tapos ay ngumiti pa siya. Agad na naglabasan ng mapuputi at pantay-pantay niyang mga ngipin. Dahilan para bahagyang matulala ang dalaga at sanay na siya sa ganung pangyayari. "Pasensya na ho ma'am. Wala kasing mautusan yung isang lalaki dun sa ibaba. Baka raw magalit kayo kapag naiwan ang basura dito sa office mo." "Talaga?" Nakataas pa rin ang kilay nito. Kaya ang ginawa ni Javier, kinindatan ng dalaga. "Oo, kaya kukunin ko na yung basura mo, Miss Taray." Sabi pa niya habang pigil na napapangiti. Trip niya rin kasing inisin ang mga babaeng wala sa lugar magtaray. "Abat lokong to ah. Ikaw ha? Ayoko nang makitang pagmumukha mo. Feeling pogi ka no? Akala mo naman napakagwapo mo dahil dyan sa dimple mo." Asar na singhal ng dalaga. "Siguro nga nagagapuhan ka sa akin. Kasi kasasabi mo lang nagwapo ako." Sagot pa niya habang abala sa pagsasalin ng basura sa garbage bag. "Grabe, kaya pala kailangan pang puntahan dito ang mga basura mo. Ang dami-dami na pala. Sana man lang kung hindi na kayang kunin ng mga janitor o utility man ang mga basura mo ikaw na lang ang magkusang itapon ito. Ang lapit lang naman ng main trash can nyo. Ayun oh." Naituro pa niya. "Abat napaka-antipatiko mo no? Sukat bang uutusan mo pa ako na gawin ang trabahong magtapon ng basura? Hindi ako pinalakit pinag-aral para magtapon ng basura." Pabulyaw pang sabi ng dalaga. "Ano ngang pangalan mo?" Mabilis na inilapit ni Javier ang mukha niya sa dibdib ng babae ng halos isang dangkal na lang. Kaya naman, napaatras ang dalaga. Ikaw pala si Hazel. Ma'am, grade 1 pa lang o kinder. Itinuturo na sa mga batang matutong maglinis at pangalagaan ng kapaligiran. Ano ka ba? Sang school ka ba nag-aral? At hindi yata na ituro sa iyo yun." Nakangising sagot niya sa dalagang lumukot ang muka. Lalo na nang tingnan niya ang pangalan nito na nakalagay sa kanyang dibdib. "Bastos! Ang lakas ng loob mong pangaralan ako. Bakit sino ka ba? Isa ka lang namang hamak na magbabasura. Nakakainis? Sang agency ka ba?" Tangka pa itong lalapit sa landline phone na nasa table nito. Ngunit mabilis niyang nahawakan ang telepono. "Oops, sorry na. Nainsulto ba kita? Kayo talagang mga anak mayaman. Ganyan ang ugali nyo. Hindi kayo mapagsabihan ng mga mali nyo. Akala mo kasi komo mayaman ka at nandito ka sa magandang opisina. Magagawa mo ng lahat ng bagay. O sige na, marami pa kaming kokolektahing basura." Medyo tumaas ang kilay niya at sinabayan na naman niya ng ngisi at kindat sa dalaga. Tapos ay umalis na nga siya dala ang basura. Pagdaan niya sa labas ng opisina, kinilig ang mga kababaihang nakakita sa kanya. Sino nga ba naman ang hindi kikiligin kay Javier? Kahit na madalas siyang hamakin ng iba, pagdating sa pisikal na anyo, walang-wala sa kaniyang ibang mayayamang lalaki. Matangkad, moreno, mapupungay ang mga mata, matangos ang ilong, may mapuputi at pantay-pantay ng ngipin. In short, gwapo talaga. Idagdag pang makisig nitong pangangatawan. "Ba't ang tagal mo?" Tanong ng kasama niyang si Jason. "Wala lang, may sinaramunan pa kasi akong magandang dilag." Nakangiti niyang sabi sabay akyat sa truck na kanilang dala. Umalis nga sila sa building na yon at nasabi niya sa kanyang sarili na sana makita niya uli ang dalaga. Pag uwi niya sa kanila, hindi niya inaakalang makikita niya ang lola niya
at ang kapatid niya na nakikipag-away sa labas ng bahay nila. Oh, Lola, bakit po kayo nakikipagtalo kay Aling Ason? Yang kasing lola mo. Ilang buwan na yung utang niyo sa akin. Ang lakas ng loob niyong mag-ampun samantalang hindi nga kayo makabayad ng utang niyo dito sa bahay. Ano to, Javier? Pasinghal na sabi ni Aling Ason. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Ayun na nga't nasa squatter lang naman tayo rito. Oo, magbabayad kami. Sagot din ng lola niya kay Aling Ason. Aling Ason, sabi ko naman sa inyo, kakapasok ko lang sa trabaho. Hindi naman sa ayaw kong magbayad. Pero ang gusto niyo hubay pinabayaan ko na lang ang isang matandang kawawa. Kayo po, kung kayo ang nasa kalagayan niya, sige nga po at makita ko kayo. Tapos, pababayaan ko kayo. Gusto niyo po ba yun? Mahinahon niyang tanong kay Aling Ason, sabay akbay. Sa ganong paraan ay napakalma niya ang matanda. Tila kinikilig din ito nang akbayan niya at kausapin. Nako, Javier, nadaan mo na naman ako sa pambobola mo. O siya, sige na nga. Pagbibigyan pa kita ng isang buwan. Sige hala, magpahinga ka na. Mahinahong sabi ni Aling Ason. Nako, salamat to. Napagod na nga po ako. Oh, si Choling po yun Ang daming dalang pinamalengke. Kukunin ko pa, tutulungan ko. Sabi pa niya na agad na nilapitan ng anak ng ginang. Salamat, Kuya Javier. Pasensya ka na sa nanay ko Sabi pa ni Choling. Nako, walang kaso sa akin yun. Ako nga yung nahihiya sa inyo. Pasensya na talaga sa inyo. Sabi pa ni Javier. Sa lugar nila, nakilalang pinakamatulunging tao si Javier. Kahit na sa munting paraan ay nagagawa niyang makatulong. Kaya naman, hindi hirap ang mga tao kapag siya na ang humihingi ng pabor. Ang galing mo talaga, kuya. Saludo na ako sa'yo. Masayang sabi ni Cynthia. Ganyan talaga, Cynthia. Basta wag parating daraanin sa galit. Oh siya, hindi ko naman kagustuhan na patulan siya, Javier. Paano kasi? Kanina'y kinukwestiyon niyang pagpapatuloy natin dito sa matandang lalaki. Ano nga bang pangalan niya? Lolo. Naalala niyo po bang pangalan mo? May 1 linggo na po kayo rito pero Lolo lang ang tawag namin sa inyo. Magalang niyang tanong sa matandang lalaki na humahanga sa labis niyang kabaitan. Iho, mabuti kang tao. Sanang lahat ay katulad mo. Sabi ng matanda. Ganun ba, Lolo? Siguro hindi na muna namin mamadaliin na maalala mong pangalan mo. Pero ano po kaya kung ipaanunsyo natin ang pagkawala mo? Baka po may naghahanap sa inyo. Huwag na, Javier. Hayaan mo't darating din ang oras na aalis ako. Malungkot na tugon ng matanda. Kuya, di ba sabi ng doktor, baka may amnesia siya o kaya naman ay may Alzheimer's. Yung sakit ng mga matatanda? Kuya, sigurado ka ba na kaya natin siyang alagaan? Tanong ni Cynthia. Oo naman. Nandito naman kayo ni Lola. Isipin mo na lang na siya si Lolo. Sabi ni Javier. Dahil doon, ay hindi na lang nakakibo ang lola at ang kapatid niya. Inalagaan lang nila ang matanda hanggang sa lumakas-lakas ito. Nagpa siya itong sumama sa kanya. Nalaman ito na isang merkado building sa mga kinokolektahan nila ng basura. Oh, Lolo, wag na po. Umuwi na lang kayo sa bahay. Paano kung biglang sumakit ang likod niyo? Tanong niya sa matanda. Hindi, okay na ako. Kaya sasama ako sa'yo. Gusto ko lang makitang ginagawa mo sa trabaho. Ikaw bang magmamaneho? Dito lang ako sa tabi mo. Giit ng matanda. Okay, sige. Ako raw po muna sa ngayon. Pero sa likod talaga ako dapat, Lolo. Nakangiti niyang sabi tapos ay pinaandar na ang makina ng sasakyan. Nang makarating sila sa Mercado Building, nakaramdam siya ng tuwa sa pag-asang makikita niyang muli ang mataring dalaga na naengkwentro niya noong mga nakaraang araw. Ngunit totoong nabigla nga siya kasi malayo pa lang ay natanaw niya na ito na nakatayo sa harap ng kotse at entrance ng building habang kahawak ang kamay ng isang lalaki. Mabilis niyang naipreno ang truck ng dahil sa pagkabigla, kaya nagtumbahan ng mga kasama niya sa likurang bahagi ng sasakyan. Boss Javier, ano bang nangyayari sa'yo? Sabay-sabay na sigawan ng 5 niyang kasamahan. Lolo,
Okay lang ho ba kayo? Nag-aalala niyang tanong sa matanda na katabi niya. Oo Javier. Ayos lang ako. Ano bang nangyari? Pasensya na ho lolo. May nakita lang akong hindi kaaya-ayang tingnan. Sagot niya. Tapos ay muli nang pinaandar ang truck papasok sa likod ng building. Nang maihinto, ay agad siyang bumaba. Pero hindi niya nalimutang bilinan ang matanda. Lolo, pwede naman kayong bumaba at maglakad-lakad pero wag ho kayong lalayo. Bilin pa niya. Tumango lang ang matanda sa sinabi niya. Nang makaalis na sila tsaka lang bumaba ang matandang lalaki at tila ba alam nito ang pasikot-sikot sa buong lugar. Naglalakad lang ito na para bang pagmamay-ari nito ang buong building. Nakapagtataka rin na walang kahit na sino ang naninita sa matanda. Javier, okay lang ba yung lolo mo ron? Kasi namamasyal na para bang akala mo park tong lugar na to. Baka mamaya masita tayo nang dahil sa kanya. Saad pa ni Jason na nag-aalala lang. Hayaan mo, susundan ko. Sabihan mo lang ako kapag okay ng lahat. Wala na raw bang naiwan dun sa taas? Paniniguro niya. Umaasa kasi siya na baka may naiwan pang basura at makita niyang muli si Hazel. Habang naglalakad siya, narinig niyang halinghing ng isang babae habang nakikipagharutan sa isang lalaki. Nang masilip niya, nakita niya yung lalaking kanina lang ay ka-holding hands ni Hazel. Ano ba sir? Baka mamaya makita tayo ni Ma'am Hazel. Sabi ng malanding babae. Hayaan mo siya, napakaarte. Kahit nahalik ayaw magpahalik, masyadong pakipot. Inis na sabi ni Nicolo. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng ingay para ma-interrupt ang mga ito. Tapos ay sumisipol pa siyang naglakad na parang walang nangyari. Nicolo! Tawag ng boses na narinig niya. Nang lingunin niya, nakita niyang si Hazel yon. Wala siya rito. Mahina niyang sagot. Baka naroon sa kabilang dako. Ikinumpas pa niya ang mga kamay niya para umalis ang dalaga. Ngunit lalo pa siya nitong nilapitan. Ayaw niyang makapunta ito kung saan niya nakita na may kaharutan ng nobyo nito. Sino ba yung Nicolo? Boyfriend mo? Tanong niya. Ikaw na naman? Bakit ba pakalat-kalat dito sa loob ng building namin ng isang tulad mong garbage collector? Nakakatakot ka na ha? Baka mamaya, naninikti ka lang dito. Paratang ng dalaga na hindi pinansin ang tanong niya. Napailing siya bago sumagot. Alam mo, masamang habis yung ginagawa mong panguhusga ng kapwa. Tsaka sa gwapo kong to, kahit na kailan, hindi pa ako napaghinalaang masamang tao. Kahit na ganitong trabaho ko, hindi ako masamang tao. Mahina niyang sabi habang tinatali ang mga itim na plastic na may lamang basura. Napa-cross arm si Hazel na tiningnan siya, tsaka sinabi. Bakit ganyan ka? Akala mo kung sino kang napakabuting tao at parating tama. Kung makasermon ka sa akin para bang kilalang kilala mo na ako. Palatak ni Hazel. Napangisi siya habang nakatingin sa magandang mukha ng dalaga. Bakit ko alam? Dahil sa mga pananalita mo. Sa akin. Baka bawat taong nakikita mong may mababang katayuan, inaapi mo. Masama yan, magbago ka na. Kung ako ang magiging boyfriend mo, tiyak na magbabago yung ugali mo. Hiwalayin mo na yung mokong mong nobyo. Sabi pa niya tapos kinuha na ang basura. Sabay kindat bago tuluyang umalis. Naiwan si Hazel na natutulala at naiinis sa kanya. Bisit yung lalaki na yun Isa na lang talaga at may paglalagyan na siya. Palatak ng dalaga. Naiinis si Hazel sa mga katulad ni Javier. Kasi sinasabi niyang tunay na nakikita niya sa ugali nito. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay may taong pumuna sa mga mali ng dalaga. Sa buong buhay kasi ni Hazel, walang kahit na sino ang nanita sa ugali niya. At walang nagsasabi na mali ang mga ginagawa nito. Kaya't natulala ito at nagugulat kapag nasesermonan na niya. Oh, Lolo, tara na. Kanina pa kita hinahanap. Tawag ni Javier sa matanda nang makita niya itong nakatayo sa may reception area ng entrance ng building. Oh, iho, sige, tayo na. Kanina pa nga kita hinihintay. Sabi pa ng matanda. Nako, Lolo, next time, huwag ka nang sumama. Alam mo kasi, hindi rito sa entrance ang daan ko. Ngayon lang kasi hinahanap kita.
Mabuti na lang at nandito ka lang pala. Nakangiti niyang sabi. Oo, sige na, tayo na. Tapos ay sinundan na siya nito. Samantalang nag-iwan pa yon ng tingin sa mga empleyado na naroon sa reception. Habang nasa sasakyan na sila pabalik sa waste area, naisipan niya itong tanungin. Lolo, may sakit ho ba talaga kayong kalimot? Mali. Dapat gantong tanong ko. May naalala ka na ba sa pagkatao mo? Baka kasi hinahanap ka na ng mga mahal mo sa buhay. Nasa tinig niya ang pag-aalala habang tinatanong yon. Pero nakita niya na hirap ang matanda na sugutin ang tanong niya. Sige na nga po, Lolo. Baka mamay malungkot ka pa. At isipin mo na gusto na kitang paalisin. Hayaan mo na, iho. Balang araw, maibabalik ko sa iyo ang pagtulong mo. Mahinahong tugon ng matanda. Hindi na po, Lolo. Wala yun sa akin. Tugon niya. Hindi ka ba naghahangad ng anumang kapalit para sa mga ginawa mong pagtulong? Katulad na lang ng pagtulong mo sa akin. Tanong ng matanda. Bahagya siyang natawa. Hindi, Lolo. Bakit naman kailangan may kapalitang pagtulong? Isipin mo na lang, Lolo, na kahit na paano ay may mga katulad ko pa rin na tumutulong ng walang kapalit at naghahangad ng maganda para sa kapwa. Sagot niyang muli. Dahil doon, nabuksan ang isipan ng matanda sa isang bagay na gusto nitong gawin. Naisip nito na si Javier ang lalaking karapat-dapat para sa isang posisyon na napakahalaga para sa matanda. Kaya naisip na nitong bumalik sa tunay nitong pagkatao. Kinaumagahan, nagulat ang lola niya nang may malaking sasakyang pumarada sa harap ng bahay nila. Nagbabaan ang mga kalalakihan na nakakulay itim at agad na kinuha sila para isakay sa sasakyang yon. Hoy, sino kayo? Bakit mo ko hinihila? Gulat na tanong ni Aling Ines. Lola! Kuya, si Lola! Sigaw ni Cynthia. Kaya agad siyang lumabas. Sino kayo? Bakit niyo kinukuhang lola at ang kapatid ko? Tanong niya sa mga lalaki. Tumakbo siya para pigilan ang mga lalaki pero pati siya ay kinuha rin ng mga ito. Malalaki ang mga katawan at marami ang mga lalaking yon. Kaya hindi siya nakapagpiglas lalo na nang maipasok na silang tatlo. Nakita niyang lumabas ang matandang lalaki na tinulungan niya. Lolo! Tumakas ka na! Masasama sila! Umalis ka na! Sigaw pa niya sa matanda. Ngunit laking pagtataka nila nang ibukas ng isa pang lalaking nakaitim ang pintuan ng sasakyan. Sa gitnang bahagi ay pumasok doon ang matanda. Sir, okay na po ba kayo? Tanong ng lalaki at tumangulang ang matanda. Huwag niyo nang idamay ang mga matatanda at kapatid ko. Ako na lang ang saktan niyo. Kung may atraso ako, handa ko yung pagbayaran. Sigaw niya dahil sa tindi ng pag-aalala. Kumalma ka lang, Javier. Sabi ng matanda na ikinagulat niya. Nanlalaki ang mga mata nilang tatlo ng lola niya at kapatid. Bigla kasing nag-iba ang boses ng matandang lalaki. Kuya, mafia boss yata si Lolo. Natatakot na sabi ni Cynthia. Ganito yung mga nababasa ko sa webtoon, kuya. Naiiyak pa nitong sabi. Tumigil ka. Nasa panganib ng hatayo. Yan pang iniisip mo. Saway ni Aling Ines. Sorry na po, Lola. Sabi ni Cynthia. Ano ba talagang nangyayari, Javier? Tanong pa ng lola niya. Napakamot naman siya sa kanyang batok. Hindi niya rin kasi alam kung anong nangyayari. Ilang minuto pa, naramdaman nilang huminto ang malaking sasakyan na sinasakyan nila. Tayo na, sabi lang ng matandang lalaki. Tapos ay nauna na itong bumaba ng sasakyan. Sila nagtataka nang makita nilang ibinukas ng lalaking nakaitim ang pintuan at sinenyasan silang bumaba. Wala na silang nagawa kundi ang lumabas ng sasakyan. Nanlaki pa ang mga mata nila nang makitang mansyon kung saan sila dinala ng mga ito. Welcome, Javier, at sa iyong pamilya. Masayang sabi ng matandang lalaki. Hindi ho namin maunawaan, Lolo. Oo, alam ko. Hindi niyo nauunawaan. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong sakit na kalimot. Alam mo, Javier, ang totoo niyan, nalasing ako nung gabing yon
May natuklasan kasi akong isang katotohanan na mahirap paniwalaan. Tapos nang magising ako sa ospital, sinabi nga sa akin ng doktor at nurse na may nagdala sa aking binata. Doon na umandar ang isip ko. Naisip ko, Javier, na subaybayan ka pa at kilalanin. Kaya ngayong kilala na kita at alam ko na ang iyong tunay na pagkatao, inaanyayahan kita rito sa aking mansyon. Masayang sabi ng matanda. Kung ganun, sino ho ba talaga kayo? Tanong pa rin ni Javier na hindi pa lubusang naniniwala. Ako si Ramon Mercado. Ako rin ang may-ari ng building na palagi mong kinukuhaan ng basura. Pagtatapat ng matanda. Halos mapaatras at kamuntik ng matumba ang lola ni Javier sa pagkabigla. Mayaman ka naman pala. Bakit ka pa nagpapanggap? Tanong ni Aling Ines. Hayaan mo at ipapaliwanag ko sa inyo. Sa ngayon, tayo sa loob para maipahatid ko na kayo sa mga magiging kwarto nyo. Magpahinga na muna kayo. Kasi mamaya, darating ang nag-iisa kong kamag-anak at meron akong mahalagang sasabihin. Sabi pa ng matanda. Nang gumabi na, ipinatawag sila ng Don Ramon Mercado at doon nga sa opisina nito, naroon ang ilang mga tao. Nanlaki pa ang mga mata nilang pareho nang makita nila ang isa't isa roon. Ikaw? Oo, ako. Natatawa niyang sagot. Bakit ka na naman nandito? Anong ginagawa mo rito sa bahay ng lolo ko? Lolo mo? Oo, Javier. Siya si Hazel, ang nag-iisa kong apo. Anak ng yumao kong anak na lalaki. Maupo kayo rito nang magkakilala pa kayo ng maigi. Sabi niyang matanda. Bakit, lolo? Hindi ko maunawaan ang biglaan mong pagpapatawag sa akin. Tanong ni Hazel. Malaki ang mansyon, kaya kahit na nasa isang lugar sila ng lolo niya, hindi sila halos magkita. Sandali, hindi mo man lang nalaman na nawala ang lolo mo ng halos isang buwan? Tanong niya na nagugulat. Kasi wala man lang alam ang dalaga sa mga nangyari sa matanda. What? Bakit po, lolo? May nangyari ba sa inyo? Takang tanong ni Hazel. Hayaan na ninyo ang lahat. Tsaka ako na lang ipapaliwanag. Mas mahalaga itong sasabihin ko. Tulad nga ng sinabi ko, ipapaasikaso ko ng kasal mo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Don Ramon. Tsaka na lang yan, lolo. Hindi pa namin napag-uusapan ni Nicolo ang tungkol sa kasal. Sagot ni Hazel na napatingin sa kanya. Siya naman, nanahimik na lang at sinandal pa niya ang likod niya sa malambot na sandalan ng malaking sopa na kinaupuan niya. Napapangiti siya ng lihim kasi alam niya na natitense ang dalaga. Panay kasi ang palihim niyang pagtitig kay Hazel. Hazel, hindi ka naman kay Nicolo ikakasal. Ayokong siyang mapakasalan mo. Sagot ng matanda. What? Lolo, kung hindi si Nicolo na boyfriend ko ang pakakasalan ko, sino? Agad na kumunot ang noo ng dalaga. Kita niyang umiiwas ito ng tingin sa kanya. Humarap ito sa matanda. Kay Javier. Sagot ni Don Ramon dahil sa narinig nila'y lahat sila natulala. Lolo! Hay nako, ikaw na nga muna. Palatak ng dalaga. Lolo, ano hubang naiisip mo? Bakit ako? Ipapakasal mo sa mayaman at matalino mong apo. Idagdag pa na parang spoiled brat siya at masama ang ugali. Pamimintas niya habang pasulyap-sulyap sa dalaga. What? Ang galing mong mamintas, no? Akala mo naman napakagwapo mo. Singhal nitong sagot sa kanya. Kaya nga, Javier, alam kong ikaw ang magiging asawa ng apo ko. Natitiyak kong magbabago na siya ng ugali. Naniniwala ako na kung sino ang parati mong kasama, mahahawa at mahahawa ka. Kaya sana, pumayag ka na, Javier. Pakiusap ng lolo ni Hazel. Pero Don Ramon, may karelasyon na po ang apo niyo. Ayoko namang sirain ang relasyon ng may relasyon. Sabi pa niya. Alam mo kasi, Javier, nakapagbitiw ako ng pangako na kung sino ang mapapangasawa ng apo ko. Siya ang magiging bagong CEO ng kumpanya ko. Sabi pa ng matanda. Lolo, ayokong makasal sa kanya. Wala siyang ginagawa kundi ang pagalitan ako. Baka maging miserable ang buhay ko sa kanya. Palatak at pagtutol pa ni Hazel. Yan nga ang nararapat sa iyo, apo.
Ayoko naman kasing habang buhay kang aasa sa akin. Ang gusto ko si Javier ang mamahala at gagabayan mo siya. Nauunawaan mo ba? Tanong ni Don Ramon sa apo nitong si Hazel. What? Lolo? Sino ba tong taong to? Sabay turo ni Hazel sa kanya. Ni hindi ko nga kilala ang taong yan. Tapos sasabihin mo sa akin na pakakasalan ko siya at tutulungan na mamahalan ng kumpanya mo? Napaka-unpredictable mo naman, Lolo. Halos sumangos pa ang dalaga habang nangangatwiran sa lolo. Okay lang, Lolo Ramon, kung ayaw niya akong pakasalan. Hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Pero wala akong ibang mapagkakatiwalaan maliban sa'yo. Ikaw lang ang gusto kong mamahalan ng mga negosyo ko, Javier. Determinadong sabi ng matanda. Tumingin pa ito sa kanya ng tingin na nakikiusap. Pero sa tingin ko, okay naman po ang apo niyo. Nakapag-aral at may kaalaman sa pamamahala. Bakit po hindi na lang siya? Babae si Hazel. Kapag nasa kanya ng lahat ng pamamahala, maaari siyang paibigin lang ng kung sinong lalaki. Tapos ay kukunin sa kanyang pamamahala noon. Hindi ko gustong mangyaring bagay na yon. Napatayo si Hazel. Lolo, ang unfair mo naman sa akin. Apo mo ko. Dapat akong pagkatiwalaan mo. Hindi yung sinasabi mo yan sa harapan ko mismo. Naiinis na lumakad itong palabas sa lugar na kinaroroonan nilang lahat. Lolo Ramon, ako nang kakausap sa kanya. Ang totoo niyan, gusto ko ang apo mong si Hazel. Pero hayaan mo muna akong mapaibig siya. Yung siya na mismo ang hahabol sa akin at makikiusap na pakasalan ko siya. Talaga, Javier? Nakakasiguro ka bang mapapaibig mo siya? Tanong ng matanda. Nanlalaki pang mga mata nito dahil sa tuwa. Kinabukasan nagulat pa si Hazel nang makita siya sa opisina nila. Hiniling niyang maging empleyado muna siya sa kumpanya. At paiibigin niya ang dalagang apo nito. Kung magagawa niya yon, doon pa lang sila maaaring ikasal at magagawa ng matanda ang nais nitong ipamahala sa kanyang mga negosyo nito. Samantalang ang unang naging trabaho ni Javier ay ang maging sekretary ni Hazel. Good morning, ma'am. Ako nga palang bago mong sekretary. Kumustang tulog mo? Napanaginipan mo ba ako? Pinanlisikan lang siya nito ng mga mata. Alis. Mahina nitong singhal sa kanya. Hindi kita gustong makita. Naiinis ako sa'yo. Alam mo ba yun? Bakit naman? Ako? Natutuwa akong makita kang naiinis. Actually, parang akong nasa alapaap eh. Kasi inis na inis ka sa akin. Sabi niya tapos ay umupo siya sa sopa na naroon sa opisina. Dumikwatro pa siya at tiningnan sa mga mata ang dalaga. Alam mo, sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw yung napakayabang. Ano pakiramdam mo sa sarili mo? Paiibigin mo muna ako? Mapaklang natawa si Hazel habang napa-cross arms. Narinig mo palang usapan namin. Ang akala ko, nag-walkout ka na nung time na yon. So ibig sabihin, nagpapahabol ka lang pala. Nakangisi niyang tanong. Apat talagang. Ngunit napatayo siya at nilapitan ng dalaga. Kaya hindi na nito natapos ang sasabihin. Maaga pitong napatras sa lamesa at napatukod ang kamay nito doon. Nakita niya yon. Kaya natutuwa siyang itinuloy ang binabalak niya. Hinalikan niya ito sa labi. Tapos ay kinabig niya ang bewang nito upang madiinan pa yon. Nang hindi makawala ang dalaga kung sakaling pipiglas ito. Ngunit gaya ng inaasahan niya, napatugon si Hazel sa mga halik niya. Ngunit sandali lang yon. Mabilis siyang naitulak nito sabay pinakawala ng malakas na sampal sa mukha niya. Natatawa siyang napatingin sa dalaga habang himas-himas ang isang pisngi na tinamaan ng sampal nito. Sabi mo si Lolo, unpredictable. Pero alam mo ikaw? Alam na alam ko ang bawat ikikilos at sasabihin mo. Tapos ay mariin na naman niyang hinalikan ng dalaga at kinabig sa bewang nito. Masarap na halikang ginawad niya rito. Bumilang lang siya ng 10 segundo. Naramdaman niyang tumutugon si Hazel. Kaya doon niya na ito binitawan. Ano, nagustuhan mo ba? Tanong niya sabay kindat. Hanggang dito na lang muna tayo. Sabi pa niya
sabay talikod na at iniwan ng dalaga. Tulala si Hazel ng mga sandaling iniwan niya ito. Hindi nito alam kung ano ang mga nangyari. Singbilis din ang mga pangyayari ang pintig ng puso nito. What the hell are you doing, Hazel? Huwag mong sabihin na nahulog ka sa mga patibong ng lalaking yon. You're so stupid. Mariing sabi ni Hazel sa kanyang sarili. Nang magsimulang magtrabaho si Javier sa building na yon, alam na rin niya kung sino-sino ang mga kalaban niya. Lingid sa kalaman ng lahat, si Javier ay biniyayaan ng matalinong isipan. Hindi nga lang niya yun ginamit para umangat sa buhay ng mabilis. Sa totoo lang, kaya niyang mang-scam o mang-hack ng mga bank account kung gugustuhin niyang yumaman sa madali at masamang paraan na magagawa niya. Pero mas pinili niyang magtrabaho bilang garbage collector at kumita ng marangal. Ngunit hindi ibig sabihin ay nawala ang talinong ibinigay sa kanya ng Diyos. Lingid sa kalaman ni Javier na natuklasan din ni Don Ramon ang gift na yon ng binata. Dahil ang kapatid nitong si Cynthia ay may ganon ding kakayahang pinili nilang itago sa nakararami. Bakit mo piniling ilihim ang katalinuhan yun ng kapatid mo? Natanong ni Don Ramon nang minsang nag-uusap sila ng palihim. Maraming masasamang tao na maaari kaming pagsamantalahan at pagkainteresan. Pinoprotektahan ko lang ang buhay ko at ng aking pamilya. Ngayong nalaman mo ito, Lolo Ramon, nakakasiguro ba ako na hindi ka isa sa mga taong gagamitin lang ako o ang kapatid ko? Hindi, Javier. Nirerespeto ko ang desisyon mong itago kung anumang galing ang nasa iyo. Nabihag mo ang loob ko, hindi dahil sa pambihira mong katalinuhan, kundi dahil sa pambihira mong prinsipyo at kabutihang loob. Ang katulad mo ang nais kong mag-alaga sa apo ko. Kapag ikaw ang mapapakasalan niya, mapapanatag ang loob ko na maiiwan ko si Hazel nang nasa maayos na kalagayan. Salamat, Lolo Ramon. Makakaasa ka. Nagagawin ko ang lahat para maalagaan ang apo mo. Kinabukasan, nagulat na lang si Hazel ng pagsakay nito sa kotse ay naroon na siya sa driver's seat. Dito ko sa tabi ko. Magmumukha na naman akong driver mo niyan. Ano, sekretary na driver pa? Tanong niya habang kumikindat sa dalaga. Hindi ito kumibo. Baka kulang yung sinabi ko. Sekretary na, driver pa. At sweet lover din. Turan niya sa dalaga. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang nakasimangot nitong muka. Paandarin mo na. Sagot nito na hindi pinansin ang sinabi niya. Okay, walang sisihan ha. Sabi niya at pinaandar na nga ang sasakyan. Ilang minuto ang lumilipas nang maramdaman nitong matagal na sila sa biyahe. Javier, saan naman tayo pupunta? 1 oras na tayo sa sasakyang to. Hindi naman malayong opisina. Napapabuga ng hangin na tanong nito sa kanya. Oo, ngayon mo lang napansin. Malayo na tayo sa opisina mo. May pupuntahan tayong lugar at mag-i-stay tayo ng 1 week sa lugar na yon. After 1 week, baka buntis ka na at pakasalan mo na ako. What? This is kidnapping! Sinasabi ko na nga ba? Tapos ano, ipapatubos mo ako ng milyon sa lolo ko? Tanong ni Hazel. Eto, tumawag si Lolo Ramon. Kausapin mo. Sabi niya sabay hagis ng cellphone sa upuan. Muli na niyang itinuon ang sarili sa daan. Hello, Lolo? Sinasabi ko na masamang tao si Javier. He's trying to… Hindi nito natapos ang mga sasabihin. Hazel, ano bang sinasabi mo? Magbabakasyon kayo sa isa sa mga rest house natin sa La Union. Inutos ko yan sa kanya. Naalala ko kasing ilang taon ka nang subsub sa trabaho. Kaya binigyan kita ng bakasyon. At si Javier lang ang pwedeng makasama sa iyo. Sabi ng matanda sa kabilang linya. Lolo? Bakit mo ba ito ginagawa? Alam mo bang hindi ko pa nasasettle ang relasyon ko kay Nicolo? It's okay, Hazel. Ako na ang kumausap sa kanya at sa buong pamilya niya. Ipinakancel ko na ang anumang relasyong namamagitan sa inyo. Sabi ng matanda. Nagulat na lang ang dalaga nang makita nito na wala na ang lolo nito sa kabilang linya. So, masaya ka na. Napaikot mo na ang isipan ng lolo ko. Pasinghal na sabi ni Hazel sa kanya. Wala akong pinapaikot na isipan, Hazel.
Maliban sa isipan mo at sa puso mo. Alam ko naman na ilang gabi na kitang hindi pinapatulog. Halata sa mga mata mo na ilang gabi ka nang hindi nakakatulog sa kaiisip mo sa akin. Nakangisi niyang sabi. Ano? Ang yabang mo talaga, no? Bakit naman hindi? Naalala ko pa kung paano mo tinugon ang mga halik ko. Nasa isipan ko pa kung paano mo marahang pinikit ang mga mata mo para lasapin ang mga labi ko. Kaya wag kang magpapanggap na hindi mo ko gusto. Oo na, aaminin ko na. Nadala ako sa mga halik mo. Pero hanggang dun lang yon. Liberated akong babae. Sa totoo lang, maraming lalaki nang nakahalik sa akin. Naikama na nga ako ng iba eh. Ano, masaya ka na? Nakataas ang kilay na sabi ni Hazel. Habang sinasabi nito ang bagay na yon, nakikita niyang may butil-butil na pawis ang lumalabas sa noo nito. Tanda ng maging ito, tensyonado sa mga sinasabing kasinungalingan. Natawa siya ng malakas. Tumawa lang siya ng tumawa habang nagmamaneho. Ano bang nakakatawa? Pasinghal na tanong ni Hazel. Lumalabas na naman sa tinig nito ang inis para sa kanya. Ang sabi nila, the more you hate, the more you love. Totoo kaya yun? Hindi. Bago pa kita makilala, masama na talagang ugali ko. Hindi ba ikaw na nga may sabi na mapangmata ako ng taong may hirap o mas mababa sa akin? Sabi mo nga, di ba? Kasi hinama kita nung una tayong magkita. Bakit ako pang natipuhan mo? Ang sama nga ng ugali ko, hindi ba? Alam mo, kalokohan lang yung magmahal ka ng taong puro magagandang ugali lang ang nakikita mo. Mahal ka dahil mabait ka, maganda ka, mayaman ka. Paano naman kung wala ka ng lahat ng katangiang yan? Hindi ka na mamahalin ng taong yun? Dahil lang tunay na pag-ibig walang nakikitang dahilan. Sasabihin ko sa'yo, desisyon ng magmahal. Inihinto nito ang sasakyan sa tabing daan. Ako, mamahalin kita kahit na gaano kasama ang ugali mo. Pwede namang pagtulungang ayusin at baguhin ka sa magandang paraan. Isa pa, naniniwala ako, gaano man kasama ang tao, may kabutihan pa rin kahit na katiting. Maliban na lang kung sinapian na ng demonyo. Sabi pa niya, ang galing mong mangbilog ng ulo. Ganyan mo ba binilog ang ulo ng lolo ko? Sarkastikong tanong ni Hazel. Hindi ba kayo nag-usap ng lolo mo? Lumingon siya sa dalaga. Alam mo kung ako sa'yo, aayusin ko ang relasyon ko sa kanya. Baka pagsisihan mo kapag dumating yung time na wala na siya sa'yo. Tsaka mo siya mamimiss at sasabihin mo sa sarili mo na sayang. Nang sandaling yon, nakadama rin siya ng lungkot dahil naalala niya ang mga taong mahal niya na nawala sa kanya. Natahimik rin si Hazel sa kakasalita nito, kaya naisipan na niyang ipagpatuloy ang kanilang mahabang biyahe. Ilang oras ang lumipas, nakadama siya ng pagod, kaya inihinto niya sa tabing daan ang kanilang sasakyan. Nagulat siya nang bumaba si Hazel. Oh, saan ka pupunta? Nang kumatok ito sa pintuan ng sasakyan, binuksan niya yon. Tabi, dyan ako. Ako na magmamaneho. Kesa naman maaksidente pa tayo. Tsaka alam ko naman ang rest house namin. Sabi pa ni Hazel. Marahan siyang umusog sa katabing upuan para bigyan ng daan ng dalaga sa driver's seat. Okay, matutulog ako. Siguro naman hindi mo susuway ng lolo mo. Paniniguro niya sa dalaga. Matulog ka na lang. Utos nito sa kanya. Nakatulog nga siya. Nakaramdam siya ng mahinang tapi kaya siya nagising. Nang magmulat siya, naroon na sila sa bahay bakasyunan ni Lolo Ramon na malapit sa tabing dagat. Malapit pala talaga kayo sa tabing dagat. Itinuloy naman ni Hazel ang pagmamaneho papalapit sa malaking gate. Tapos nang nasa harap na noon, ay tsaka ito bumusina. Agad na may lalaking lumapit at nagbukas ng gate. Oh, Ma'am Hazel, mabuti po't nakarating na kayo. Nasabi na po sa amin ni Don Ramon ang pagdating nyo, kasama ang asawa mo. Sabi pa ni Mang Rudy. Oh? Nanlaki pa ang mga mata ni Hazel, pero hindi lang ito nangatwiran. Sige na Mang Rudy, at pakipark na lang po ang sasakyan. Pinatay na nito ang makina at saka binuksan ang pintuan ng sasakyan at bumaba. Ganun na lang din ang ginawa niya.
Sumunod siya sa dalaga habang naglalakad papasok sa loob ng bungalow type na bahay bakasyunan. Hazel, saan pala ang kwarto natin? Nakapamulsa lang niyang tanong sa dalaga. Bakit? Sa tingin mo, iisang kwarto ang gagamitin natin? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Ngunit lumabas ang matandang babae na may dalang ilang kagamitan. Oh, Aling Azul, saan po ang tungo niyo? Tanong bigla ni Hazel sa asawa ni Mang Rudy. Nako, senyorita, ang bilin sa amin ni Don Ramon. Umalis na muna rito sa bahay. Uuwi muna kami sa kabilang bayan, sa bahay ng anak namin. Siya nga pala, inayos na namin ang kwarto niyong mag-asawa. Yung ibang kwarto po ay nakapadlock at pinakuha ni Don Ramon sa tauhan niya ang mga susi ng kwarto. Liban sa iisang silid, kaya isang kwarto lamang po ang magagamit niyo. Sabi pa ni Aling Azul. Bakit ho? Hindi pa ho kami tunay na mag-asawa. Bakit gusto ni Lolo na isang kwarto lang ang gamitin namin? Naiinis na itanong ni Hazel. Siya naman, lihim na natatawa. Alam niyang gumagawa rin kasi ng paraan ng matanda para matupad ang gusto nito. Hayaan mo na, okay lang naman sa akin. Sabi niya pa habang nakapamulsa pa rin at napapatabingi pa ang ulo. Siyempre, pabor sa'yo, di ba? Singhal ni Hazel sabay talikod na. Naiwan sila ni Aling Azul na napatangan na lang sa inaasal nito. Sige na po Aling Azul, happy trip sa inyo ni Mang Rudy. Nakangiti pa niyang sabi sa ginang. Umalis na ang mga ito. Nang makalis naman sa kusina, agad siyang tumungo. Nakaramdam siya ng gutom kaya doon siya nagtungo. Nakita niya na puno na ng mga pagkain ng 3 fridge na naroon at lahat ng pangangailangan nila ay nandoon na rin. Tiyak na pinaghandaan ni Don Ramon ang planong yun para sa kanila. Alam na rin niya kung bakit gustong-gusto nitong siya ang mapangasawa ni Hazel. Naalala niya ang lihim nilang pag-uusap kung saan ipinagtapat nito sa kanya ang dahilan ng lahat. Naglasing ako nung gabing yun, Javier. Kaya mo ko natagpuan doon dahil sa tinakasan kong mga bantay ko at nagkataong nadulas ako sa may basurahan. Mabuti na lang at hindi ako tuluyang nabagok. Salamat sa mga basura. Hanggang sa nakita mo ako, ang dahilan ng aking paglalasing, nalungkot ako nang matuklasan kong palihim akong nanakawan ng pamilya ni Nicolo. Ang masama pa, labis akong nagtiwala kay Nicolo. Inakala ko na tapat siya sa pagmamahal niya sa apo ko. Mabuti na lang, nakilala kita, Javier. Nang makilala kita at makita kung gaano kakabuti, nasabi ko na ikaw ang sagot sa lahat. Sabi pa ng matanda. Ano ba yung niluluto mo? Tanong ng dalaga na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ah, ito ba? Masarap to. Tiyak na makakalimutan mo ang pangalan mo kapag natikman mo ang nilagang baka na ito. Sabi niya nang may pagyayabang. Ah, talaga ba? Tanong ni Hazel. Bakit ayaw mong maniwala? Ganti niyang tanong. Ngunit tumalikod ang dalaga at umakyat muli sa itaas na bahagi ng kabahayan. May ilang baitang lang ang hagdang daraanan patungo sa mga silid. 3 sana ang silid pero nakalak ang 2. Kaya wala silang choice kundi ang matulog sa iisang kwarto. Doon na umandar sa isip niya ang isa pa niyang strategy. Oh, ang ganda pala ng kwarto, sabi niya. Nakita niya si Hazel na nakaupo sa harap ng vanity mirror at nagsusuklay. Nakapaligo na pala ito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipiliting tabihan kung ayaw mo. Sa sala na lang ako matutulog. Malaki naman ang couch sa ibaba. Sabi niya. Lumapit siya sa kama at kinuha ang ilang unan at kumot na nakita niyang nakalapag doon. Hindi naman ito kumibo sa sinabi niya. Kapag tapos ka na, bumaba ka na sa kusina. Kakain na. Mahina pa niyang sabi sabay alis sa harap nito. Nagbalik siya sa kusina. Umupo siya sa harap ng hapagkainan at nagbilang ng 20 segundo. Hindi nga siya nagkamali at nakita niya nang humahakbang pababa ang dalaga. Oh, mabuti. Bumaba ka na. Tara na. Kain na tayo. At manyang sasandukan ito ng kanin. Hindi na ako nagkakanin kapag lumampas na ng 6:00 ng hapon.
Tumayo siya at kinuha ang isang malalim na mangkok at nilagyan niyo ng sabaw na may halong laman ng baka at ilang pirasong saging na saba, patatas at mais. Ano ba? Carbs pa rin ang saging at patatas. Sabi naman ito. Tikman mo muna, tsaka mo sabihin na hindi mo kailangan ng kanin. Lahat ng tumitikim ng luto ko, nakakalimutan ng salitang low carb. Palatak niya. Tumingin lang ng masama sa kanya si Hazel, pero kumilos ang kamay nito at dinampot ang kutsara at saka tinikman ang sabaw ng nilagang baka. Ang yabang. Sino lang naman ang tumitikim ng luto mo? Lola mo lang naman at kapatid mong babae. Bakit? May naging girlfriend ka na ba? Naiinis pa kunwari na tanong ni Hazel sa kanya. Bakit? Akala mo ba ikaw lang ang babaeng nakatikim at nabaliw sa mga halik ko? Nakatitig na tanong niya sa dalaga. Kamuntik naman itong masamid nang makita ang malagkit niyang pagtitig. Bahagya siyang natawa. Dinahirinan ka. Sabi pa niya. Tapos ng oras na yon ay sabay silang naghapunan. Matapos ang hapunan, tila ba nakikisama pati ang panahon sa kanya. Sinong mag-aakalang uulan ng malakas at may kasama pang kulog at kidlat. Yes! Sana lang tumili siya at bumaba rito para sabihing natatakot siya sa kidlat. Sabi ni Javier sa sarili. Kaya lang hindi yata ganun si Hazel. Napahiga na lang siya sa sopa at tuluyang ipinikit ang mga mata niya. Nang mag-brown out, nakarinig siya ng tawag mula sa silid ni Hazel. Kaya mabilis siyang tumayo at nagpunta sa kwarto. Hazel! Tawag niya. Narinig niya itong umiiyak. Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya sabay lapit sa dalagang nagtatago sa sulok ng kwarto. Pwede bang maglagay ka ng ilaw? Natatakot ako. Nawalan yata ng kuryente. Ang alam ko, may generator kami sa likod ng bahay. Okay, pero pansamantala, ito munang cellphone ko. Sabi niya. Inilabas niya ang cellphone niya na nasa bulsa ng suot niyang pantalon. Pinailaw niya yon tapos inabot niya ang kamay niya kay Hazel. Hindi naman ito nag-atubili at kinuha ang kamay niya tapos biglang yumakap sa kanya. Natatakot ako, sabi ni Hazel. Niyakap niya ito para mabawasan ang nararamdamang takot. Tapos ay inihiga niya sa kama. Humiga ka lang dyan. Maya-maya kapag tumila ang ulan, lalabas ako at bubuksan kong generator. Tangka na siya nga alis nang matigilan siya kasi nahawakan ni Hazel ang kamay niya. Pwede bang tabihan mo ako kung okay lang? Natatakot ako eh. Alam mo kasi may aclophobia ako. Nakakaramdam ako ng matinding takot kapag nasa madilim akong lugar. Kahit na kailan hindi pa ako natulog ng walang ilaw o nagpunta sa mga madidilim na lugar. Natatakot ako. Kaya tinabihan niya si Hazel. Ipinaunan niya pa ang braso niya at marahang hinaplos ang mahabang buhok ng dalaga. Sige na, okay na bang ganito? Nababawasan na ba ang takot mo? Oo, salamat Javier. Pasensya ka na nga pala kung palagi kitang pinagsusungitan. Bata pa lang ako nang mamatay ang mga magulang ko. Si Lolo ang mag-isang nagpalaki sa akin. Siguro kasi hindi ko naranasan ang pagmamahal sa mga taong nag-aalaga sa akin noon. Wala ring nagsasabi sa akin na mali ang ginagawa ko. Alam mo, ikaw lang ang kauna-unahang nagsermon sa akin. Kaya siguro ako naiinis sa'yo. Alam ko, kaya mo ko inaaway kasi gusto mo nang napagsasabihan kita. Alam ko yon. Kaya naintindihan kita. Naunawaan ko ang kalagayan mo. Javier, bakit ang dami mong alam? Psychiatrist ka ba? Kasi para bang nagagamot mo ako sa mga salita mo. Para bang nabubuksan ang isip ko. Ngayon masaya akong kayakap ka. Sabi ni Hazel. Sa wakas, ay napalabas na rin niya ang tunay na katauhan ni Hazel. Noon pa lang alam niyang hindi naman ito masama talaga. Naiisip niya na maaring marami rin itong pinagdaraan ng lungkot at walang taong nakakaalam ng mga pinagdaraanan niya. Nang gabing yon, hindi niya akalaing hahalikan siya ni Hazel. Tila tuluyang nawala ang lahat ng takot nito kahit na nasa dilim sila. Yun pa nga yatang naging dahilan para tuluyan itong ipagkaloob ang sarili sa kanya.
Naganap nga ang lahat ng ninanais niya na mangyari sa kanila. Kasabay nun ay ang patunay na siya lang naman ang lalaking nakauna kay Hazel. Nagbalik na ang kuryente at tumila na rin ang ulan. Ngunit ng mga oras na yon, mahimbing nang natutulog si Hazel habang nakaunan sa kanyang braso. Niyakap rin niya ito upang lalo pang mapalapit sa kanya. Pinagmamasdan niya ang mukha ng dalaga nang mabuksan niya ang lampshade na nasa tabi niya lang. Kita niya ang maamot magandang mukha ng babaeng simula pa lang nang makita niya. Nasabi niya na sa kanyang sarili na ito na ang babaeng mamahalin niya ng buong buhay niya. Makalipas ang isang linggo ay nagbalik sila sa Manila. Lahat ng tao sa mansyon nila ay nanibago kay Hazel. Pagbalik nito, agad itong humingi ng tawad sa lolo nito. Lolo, sorry na po. I realize na mali ako sa mga pinapakita kong pagtrato sa inyo. I love you, Lolo. Ngayon naunawaan ko ng para sa ikabubuti ko ang lahat ng mga ginagawa mo. Salamat po, Lolo. At pumapayag na po akong magpakasal kay Javier. Sabi pa nito na namumula ang mga pisngi. Mabuti naman apo, Hazel. Wala akong hangad kundi ang mapabuti ka at makita kang masaya. Naluluhang sagot ni Don Ramon. Nakangiti itong napatingin din sa kanya. Uy, namumula ang mga pisngi ni Ate Hazel. Nangaasar na sabat ni Cynthia. Kuya, ano bang nangyari at bigla na lang bumait si Ate Hazel? Di ba ang sungit niya pa sa'yo nun? Takang dugtong na tanong ni Cynthia. Cynthia, pwede ba mag-aral ka na lang dyan? Huwag mo na kaming intindihin ang ate mo. Malalaman mo rin ang lahat kapag malaki ka na. Sa ngayon, pag-aaral lang at tupagin mo. Oo nga naman, Cynthia. Kapag malaki ka na, mapagdaraanan mo rin ang mga yan. Segunda rin ni Aling Ines na napatingin pa kay Don Ramon. Gaano po ba kalaki? Natatawang tanong ni Cynthia kaya't nagtawanan na lang din sila. Nang wala na ang lahat sa loob ng library, naiwan sina Javier at Don Ramon doon. Javier, alam kong hindi man nanahimik ang kampo ni Nicolo. Nagalit sila nang malamang ipinaatras ko ang kasunduang ipapakasal si Hazel sa anak nila. Nalaman ko ring nagpakita ng matinding galit si Nicolo. Ano kayang gagawin natin? May naiisip ka ba? Ako na pong bahala, Lolo. Nakalap ko ng lahat ng ebidensya habang naroon ako. Ginawa kong isang bagay na ayaw kong gawin. Nahack ko ang computer niya at ang lahat ng bank account niya. Lihim kong nilagyan ng hacking device ang cellphone niya. Kaya nakita ko rin doon ang lahat ng mga data, pati ng mga bank account niya. May isang file siya kung saan nakasave lahat ng bank account statement niya. Kaya meron na tayong kopya ng lahat ng yon. At isa pa, meron po akong isang sekreto na sasabihin sa inyo. Sabi niya. Kaya't napanatag ang matanda ng malaman ang bagay na ipinagtapat niya. Sa araw ng kasal ay handa ng lahat. Siyempre, maggarabo ang kasalang yon at halos lahat ng mga empleyado sa kumpanya ay imbitado, maging ang kasosyo at investor nila ay naroon. Hindi nga akalain ni Hazel na darating din ang parents ni Nicolo. Kaya inakala na nito na okay na sa dating nobyo ang lahat. Naglalakad na si Hazel sa gitna ng pulang carpet, patungo sa kanya sa harap ng altar. Nang naroon na sila, nagsimulang magtanong ang pari kung may tumututol ba sa kanilang kasal. Nang matiyak na walang tumututol, sinimulan na ng pari ang seremonya. Ngunit ginulat silang lahat nang may sumigaw na lalaki. Itigil ang kasal! Sigaw ni Nicolo. Maangas pa itong lumakad papalapit sa kanila. Don Ramon, isang malaking pagkakamali na ipakasal mo si Hazel sa Javier na yan. Matapang na sigaw ni Nicolo. Nicolo, nag-usap na tayo hindi ba? Ikaw at ang iyong mga magulang, pumayag na kayo sa danyos perwisyo na napagkasundoan natin. Ano pang ginagawa niyo? Tanong ni Don Ramon habang nakatingin din sa mga magulang ni Nicolo. Don Ramon, hayaan mo munang magpaliwanag ang anak namin bago ka magalit sa amin. Inililigtas ka lang niya at si Hazel laban sa manggagamit at manluloko na lalaking yan. Sabi ng ama ni Nicolo habang dinuduro si Javier. Sige, ano bang gusto mong sabihin para matapos ng lahat ng ito? Tanong ni Don Ramon habang siya nakatingin lang at naiiling sa mga pinaggagawa ni Nicolo.
Javier, pigilan mo sila. Ano bang sasabihin niya? Tanong ni Hazel sa kanya. Inakbayan lang niya ang dalaga. Hayaan natin siya. Tingnan natin. Baka may kwenta naman ang sasabihin niya. Sagot lang ni Javier. Yang lalaking yan, si Javier Del Valle. Naalala ko na, Don Ramon. Naging kaklase ko siya nung college at natitiyak kong nakikilala ka niya noon pa dahil sa mga article sa magazine. At alam ko rin na sinusubaybayan niya ang buhay ko. Kaya nang makita ka niya sa basurahan, alam na niyang mayaman ka, na bilyonaryo ka, at pinaikot ka niya, at kinuha lang ang loob mo. Para sa ganun, ay maisipan mong gawin ang mga bagay na ito. Huwag niyong hayaan na paikutin kayo ng lalaking yan. Mariing paratang ni Nicolo. Malakas siyang natawa. Alam ko naman na gagawin mo to, kaya nga pinaghandaan ko eh. Sabi niya. Pagbibintangan mo ako gamit lang ang mga kapirasong article at larawan ni Lolo Ramon. Eto. Tinaas niya ang isang USB na hawak niya sa kanyang kanang kamay. Alam mo ba kung anong laman ito? Anong sinasabi mo? Ano yung hawak mo? Galit na tanong ni Nicolo at tinangkang lusubin si Javier. Pero maagap na nakalapit ang mga bodyguard ni Don Ramon. Maya-maya ay nagpasukan ng mga pulis. Alam mo, Nicolo, bago mo pa yan sabihin, alam ko na ang lahat ng yan. Kaya ngayon, hayaan mo naman ang mga pulis ang magpaliwanag sa'yo ng mga kasong kakaharapin mo. Sagot din ni Don Ramon. Nicolo Honasan, ikaw at ang pamilya mo, inaaresto namin sa salang pagnanakaw ng malalaking halaga ng pera mula sa kumpanya ni Mr. Ramon Mercado. May karapatan kang manahimik dahil lahat ng sasabihin may maaaring gamitin laban sa'yo. Pwede rin kayong kumuha ng abogado. Sabi pa ng pulis na humuli kay Nicolo at sa pamilya niya. Walang iya ka, magbabayad ka. Tandaan mo to! Banta pa ni Nicolo habang nagpupumiglas sa kamay ng mga pulis. Detective, heto ang flash drive. Paalala ko lang na kahit na mawala yan, marami na akong kopya niyan. Paalala niya habang nakangising tinitignan ang mga akusado. Nang mawala ang mga nanggugulo, maayos nilang itinuloy ang kanilang kasal. Oh, paano apo? Mag-ingat kayo ha? Sabi pa ng lola niya. Kayo rin po, Lola. Alagaan yung sarili niyo. Pati na si Cynthia. Bilin niya sa lola niya. Nakatakda na rin kasi ang flight nila patungong Osaka, Japan. Bakit naman niya alagaan ang sarili niya kung pwede naman naming alagaan ang isa't isa? Tanong ni Don Ramon sa kanila. Nakita pa niya ng kabigi ng lolo ni Hazel ang lola niya. Umalis nga sila't nagtungo sa Japan. Doon nila piniling gawin ang kanilang honeymoon. Javier Del Valle, tinatawagan kita. Umakyat ka ngayon dito sa stage kasi gusto kong ihayag na mula sa araw na ito, ikaw nang itinakdang bagong CEO ng aking kumpanya. Sabi ni Don Ramon habang nakatayo sa stage. Honey, tawag ka ni Lolo. Bilisan mo. Alam mo namang excited si Lolo na i-proclaim ka as a new CEO. Nakangiting sabi ni Hazel. Malaki na ang tiyan ni Hazel ng mga panahong yon dahil sa pinagbubuntis na nito ang panganay nilang baby. Nang makalapit na siya, binigyan siya ng sarili niyang mic para makapagsalita. Masaya po ako at nagpapasalamat kina Lolo at sa asawa kong Narian. Ang gusto kong linawin, ako po ay assigned CEO lang. Empleyado na katulad ng lahat. Kaya pinapangako ko, bilang bagong assigned CEO, gagawin ko po ang lahat para mapaunlad pang lalo ang kumpanya. Nang sa ganun ay mas marami pang pamilya ang matulungan natin. Pinapangako ko na ituturing kong akin ang kumpanyang ito, pero hindi ko aangkinin. Ibig sabihin ng malasakit at pagmamahal ko ay para sa nakakarami. Salamat sa inyo. Yun lang ang nasabi niya at bumaba na siya sa stage. Javier, umiral na naman ang pagiging mapagkumbaba mo. Sabi ni Don Ramon. Lolo, mas mainam na ganun kaysa naman mamroblema pang ibang tao sa atin nang dahil sa takot nila na kamkamin ko ang kayamanan nyo. Honey naman, huwag mo masyadong isipin yon. Kami ang masusunod. Sabat ni Hazel. Okay lang yon.
Gagawin kong lahat para matulungan si Lolo. Tapos ikaw, magpahinga ka kasi ayokong mapagod ka sa trabaho. Masaya niyang sabi. Matapos ang inaugurasyon, lumabas sa dyaryo at mga magazine ang balitang napalitan na ang CEO ng Mercado Company at nabansagan pa siyang ang instant CEO. Akalain mo diba, dating magbabasura at garbage collector ngayon, instant CEO na. Magandang strategy yon. Mag-asawa ka ng mayaman para yumaman ka rin. Sabi pa ng ilang dati niyang kakilala. Inggit lang kayo kasi si Kuya Javier may gininto ang puso. Ibinalik lang ng Diyos ang lahat ng kabutihang ginawa niya. Pinagpala siya kasi mabuti siyang tao. Kayo, mga taong halangang bituka. Palatak ng isang babae na kakilala niya. Naroon sila sa dati nilang tinitirhan at naririnig niyang sabi-sabi sa kanya ng mga taong iyon. Tinakpan ni Hazel ang dalawang tenga niya. Honey, wag mo silang pakinggan. Yung sinabi ng isang babae ang totoo. Mabuti ka. Kaya ka pinagpalad ng Diyos. At pakiramdam ko, sobrang bait niya sa akin. Kasi ako ang babaeng minahal mo. I love you, honey. Sabi ni Hazel upang palakasin ang loob niya. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kaya nga tayo nagpunta rito, hindi ba? Para sa una nating project. Bibilhin natin ang lugar na ito at patatayuan ng maayos na pabahay para sa kanila. Tama. At take note, honey. Ako ang nakaisip ha, para naman mahawahan ako ng kabutihan mo. Kasi masarap pala sa pakiramdam na nagbabahagi ng kabutihan. Sabi pa ni Hazel. Nayakap niya na ang asawa at muling nahagkan. Tapos ay umalis na sila para magpatuloy sa kanilang ginagawang pag-iikot. Hinahanap nila yung mga lugar na pwede nilang mabigyan ng tulong. Iyon ang naisipang gawin ni Hazel habang buntis pa. Gusto niyang ipaglihi ang anak sa mga mabubuting gawa at pananalig sa Diyos. At ngayon nga sa yugto ng kanilang buhay, ay wala na silang mahihiling pa. At labis-labis na nagpapasalamat si Javier sa itaas sa mga pagpapalang ibinibigay sa kanya. May isang mabuting asawa at isang masayang pamilya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.